Hindi, okay naman po. So balik showbiz ka na. Siguro po, yes. So, unti-unti naman po siya. So, hindi naman dapat binibigla yung mga bagay-bagay. So, unti-unti po. What have you... Ano naging deciding factor mo para balikan ng showbiz? Nami-miss ko na rin po umarte din eh. Gusto ko na rin umarte and gusto ko na rin na makita ulit ng tao yung pag-acting ko ulit, yung ginagawa ko po dati. Under Star Magic ka na ba? Hindi po. Freelance. Manager mo ngayon. Freelance po. Freelance. Anong pinaka-na-miss mo sa acting? Pinaka-na-miss? Siguro pinaka-na-miss ko yung pinaka-na-miss ko magbasa ng script eh, yung talagang Getting in character? oo, yung papasok mo sa ano mo yung character mo, kung paano mo siya i-handle and kung paano mo siya gaganapan ng maganda yung kakalabasan. Sayaw na ba yun ba yung last? Yes, yun po yung last ko. Huling sayaw, kasama ko si Bel Mariano. Kumbaga ito yung kaduktong, so para siyang sequel eh. Yung nangyari po. Nag-mention mo kanina about mental health. Hindi naman kaila sa'yo na in the past, parang isa ka sa mga nabubuli, di ba? Because of your love life. So, paano mo na-handle yung mental health issues mo? Well, ako naman po kasi kumbaga simula bata parang given na po yung yung mga basher talaga, yung mga ganyan eh. So ang pinaka-pinokosan ko po that time talaga yung wife ko po. Kasi hindi siya sanay talaga sa mga sinasabi ng mga tao kasi nasa valuable world siya eh. So tayo nasa showbiz world tayo, so talaga yung mga tao kung ano yung sinasabi. So parang nasanay na po ako. So ang ginide ko talaga yung wife ko po para malagpasan niya po yung mga ganong sinasabi ng mga tao. Bugoy, ano yung natutunan mo bilang batang ama? Natutunan ko bilang batang ama. Marami po ako natutunan. Tulad ng dapat mas inuuna mo na yung family mo kaysa sa sarili mo. Kumbaga, yung mga pangarap mo para sa kanila. Hindi ka hindi ka ba nagsisi na dapat parang late ka pang naging ama pero naging maaga ka kasi parang hindi mo na-enjoy yung pagka early age mo, parang gano'n? Well, aminin ko po, nung una talagang Nanginayang ka? nanginayang talaga po ako. Pero kasi habang tumatagal, nare-realize ko na kumbaga parang gift siya ni God, so blessing siya. Kumbaga nung time na yon, mas maraming blessings yung pumasok sa akin talaga nung mga panahon na yon. So, inalis ko na sa isip ko yung mga regrets ko, yung mga nagsisisi ako, inalis ko na siya sa isip ko. So, mas nag-focus na lang po ako sa family ko talaga. Kung Okay, pero ano yung reminder mo sa kanya? Sabi mo kasi hindi siya sanay sa mundo ng showbiz. Ano yung paalala mo sa kanya? Well, ang lagi ko paalala sa kanya talaga, wag mo talagang papansinin talaga. Kumbaga, yung mga yan, nagko-comment lang yan, pero pag nakita tayo nun, magpapapicture pa rin talaga yan. Yung mga ganun naman po kasi, lagi kong pinapaalala sa kanya, kapag may basher ka, ibig sabihin, mas nakikilala ka nila. Mas yung pangalan mo tumatatak pa rin sa tao. Tsaka hindi ka nila makakalimutan pa rin. Ikaw ba? Kasi ibang-iba na yung social media ngayon eh. Nag-worry ka ba for your kid na pag-marunong na siya mag-cellphone? Yes, sobra. Sa social media natin ba? Lalo po ngayon kasi inaano ko na siya. Dati kasi okay lang na mag-cellphone. Pero ngayon may limit na siya sa pagsa-cellphone kasi ang dami nang nakikita, lumalabas na kung ano-ano na hindi maganda sa mata ng anak natin, sa isip nila. Siyempre, ngayon yung anak ko 7 years old na po. So yung mga nakikita niya pumapasok na sa isip niya. isa rin ba sa pinagsisihan mo na kumbaga nagkaroon ka ng anak na bata yung peak of your career tapos biglang nangyari yung ganung bagay? Parang, di ba, parang possible yung career mo that time di ba? Well, sabi ko nga po nung una,
meron talagang pagsisisi nung una. Pero, yun nga po, nung dumating na yung baby ko, siguro mas naging kampante yung utak ko na mas magpo-focus na lang ako sa kanila talaga. Naniniwala ka na ngayon, everything happens for a reason. Yes, totoo po yun. Everything happens for a reason talaga. Kasi hindi naman po ito ibibigay sa atin ng Panginoon kung di natin kaya na yung mga binibigay niya sa atin, kung di natin kaya i-handle, hindi niya ito ibibigay. So, lahat po na nangyayari sa atin, lahat ng binibigay niya sa ating problema, blessings, pagsubok, lahat to para sa atin talaga, kaya niya binibigay. Isa pa lang, no? Sa parang, May balak ba kayong sundan na? Medyo mas 7 years old na, di ba? wala pa po. Bakit? Kasi po una, may contract din po kasi siya sa volleyball. So, kailangan matapos niyo muna yung contract niya na po. Yung wife Opo. mo. Saka gusto ko pa po siya makita mag-volleyball. Gusto ko pa siya mapanood. Gusto ko pang sumuport sa kanya. Pero Bugoy, kahit hindi ka na ganun ka-visible sa showbiz, sobrang visible ka naman ngayon. Social media. Thank you po. Nag-make ka rin ng name Opo, kahit thank you. paano sa social Yun nga po super thankful po kasi kumbaga kahit di nila ako nakikita sa TV, yung social media nakasupport pa rin po sila. And yung mga tao natutuwa kasi yung anak ko yung parang sumusunod naman po sa akin sa pagsasayaw. Pero ano masasabi mo dun sa newfound career mo as a Vlogger. seller, vlogger? Masaya po. Kasi hindi ko in-expect na yun nga po, nag-online selling ako sa TikTok, yung mga ganon. So, masaya pala siya. Tsaka, nakakatuwa lalo na pag may mga bumibili, pag may mga customers ka na ng mga suki mo, na talagang inaano ka nila. Pag naka-live ka, bumibili sila, tapos nire-resell nila, so kumikita din sila. May communication ka pa sa mga ka-hashtag mo? Meron po, Sini-sini usually nakakausap mo ba? sila Kuya Nico, sila Kuya Sus, sila Kuya Kid, Kuya Tom, yan. Marami pa po. Nalungkot ka ba dun sa nangyari dun sa anak din ni Nico ngayon? Di ba? Ano, Na-hospital nakita ko siya. sa Japan. Oo. Sa Japan po, no? Parang uso daw po ata yung sakit na gano'n, kaya Nakausap mo pa siya that time? Hindi siya hindi nang... ko po siya nakausap kasi nasa bakasyon siya eh. Eh, nasa bakasyon din po ako. Kakabalik ko lang. Nag-ibang bansa rin po kami. Kaya, Bugoy, balik nga ako sa online selling. Kasi parang sabi nila, it pays better din daw. So, for you, okay lang din ba na parang siguro kahit di ka na magbalik totally in showbiz? Hobby mo na lang ako. masasabi ko po ngayon, siya yung bread and butter ko. Yan, yun lang. Mas malaking kinikita mo sa online selling kaysa sa pag-artista ba? Ibig sabihin nun? Basta po, kumbaga siya yung ano ko ngayon. Bread and butter. Oo. Kumbaga po parang nakakatuwa siya talaga. So, kaya tinuloy-tuloy ko talaga yung karir ko po na gano'n. Na natutuwa rin po ako. Lalo na pag may bumibili. Thank you. Bugoy, ako lang, last question. Ang dami kasing mga showbiz couples na nauuwi sa hiwalayan. Oo nga, bakit kaya? Bakit, sa tingin mo bakit yung sa inyo ni EJ, despite yung age gap nyo at saka maaga ka pang asawa, bakit nag-last siya? Kasi hindi po namin inaano sa isip namin na parang mag-asawa kami kasi kumbaga yung turingan po namin para magkaibigan, mag-best friend. So kung ano yung trip niya, trip ko din. Kung ano yung trip ko din. So parang nag-ano po yung relationship namin sa ganon. Sa mga pagkain, kung gusto niya kumain, sasamahan ko, sa ganito, sasamahan niya ako. So parang hindi namin masyadong iniisip na pinipressure yung sarili namin na, uy, mag-asawa na tayo, dapat di tayo maghiwalay, dapat ganito. So mas more on ano po kami, go with the flow kami sa relationship po namin. Pero sino mas nag-handle between you sa relationship? Pareho lang po eh. Kasi parang give and take lang po kami talaga sa relationship po namin ngayon. Kasi syempre, mas matanda po siya sa akin, so may mga alam siya na hindi ko alam. And then may mga alam naman po ako na hindi niya pa alam. So, ano lang kami, give and take lang. Hindi nyo na pag-aawayan dahil age gap, may mga differences na parang medyo hirap magkaintindihan. Sino yung mas nag-a-adjust? Ikaw ba o siya? Parang gano'n. Wala po kami ganun. Siguro nag-a-adjust po kami sa size ng sapatos. Kasi tangkad po. Mas malaki yung size ng sapatos niya po kaysa sa
Never nagkaroon ng third party issue. Ay, hindi po. Wala. Never po. Saka, wala eh. Lumalaki po yung anak ko na eh. So, nagkakaisip na siya. So, mahirap po mag-ganyan. Hindi ka rin nagsaselos sa mga fans na naman, di ba? Na, Hindi po, wala na po ako. Hindi na po ako ganun. Siya din naman, nung una po talaga, may mga ganong part talaga. Pero nung tumagal na, wala na yun. Siyempre, given naman na yun sa mga tao na idol ka, gano'n. please invite them na lang to watch. Yes, guys. Ini-invite ko po kayo manood ng Breaking the Silence. About siya sa mental health. So, maraming makaka-relate dito talaga. Lalo na yung mga kabataan ngayon. And syempre yung mga mommy and daddy din na ginaguide yung anak nila. So yun, sana po panoorin nyo po. Marami po ang kasama dito katulad ni Sir Monching Gutierrez, si Ma'am Pinky, si Kuya Robsy, and si Pochi Angeles kasama din po dito. Shira Tweg. Yes, si Shira, si Marqueras. Kuya Marqueras, and of course, directed by Direk Errol Ropero. Kaya napakagandang movie na. Thank you, Salamat po. Bugoy.